disqualify key candidates, file drug and murder cases against Duterte, Pulong, Bongo, and De La Rosa in local courts. Di ba? Kasi itong letter na ito, mga kababayan, alam na ng taong bayan. Alam na natin yan. Di ba? At kung ngayon, kung walang matibay na rason or palusot yung alyansa patungkol dito, most likely, mababahala itong mga kandidato ng taga-alyansa at matatakot ito. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunan PH channel, mga kababayan. At nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay April 25, 2025. At eto, mga kababayan, ito pag-uusapan natin, alyansa ni PBBM at Martin Romualdez, nanganganib na nga ba? Magkawatak-watak na nga ba ang alyansa bago mag-May 12 election? O yan yung mga tanong natin, mga kababayan. May traitor nga ba? Yan yung isa pa rin katanungan natin dito sa ating dito sa ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, kasi kahapon lang may lumabas na balita patungkol dyan sa Oplan Horus. Okay, at gumawa tayo ng isang reaction video patungkol dyan sa detalye, at ito patuloy natin pag-uusapan at ano ang mga posibleng implikasyon nito dito sa pamumuno ni PBBM, ni Martin Romualdez at kanilang alyansa para ngayong 2025 election, mga kababayan. Ito. Okay. So, umpisahan na natin. Stay tuned kayo hanggang sa huli. Again, marami tayong pag-uusapan dito. Na-discuss natin. And then, mag-comment kayo dyan kung agree kayo sa mga opinion ko at disagree. And then, kung may idea kayo, mag-comment din kayo para share natin kung anong mga nakikita natin dito, mga kababayan. Ito. Maiksi lang itong video, ipapakita natin. In fact, I think no need na yata ipakita ang video. Yung details lang. Okay? So, ito, mga kababayan. Ito lang muna. Isang dokumento na nagdedetalye umano ng mga gagawing aksyon ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang lumabas kasabay ng isinagawang pagpupulong ng Lakas CMD noong Martes, April 22. Sa nakuhang kopya ng Bilyonaryo News Channel, may logo pa ito ng alyansa at may titulong Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. May nakalagay ring schedule at ang tinatawag na Oplan Horus. Dito, mga kababayan. Again, basahin natin ito, ha. As the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas, sinong leader ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Si Martin Romualdez, mga kababayan. Siya yung presidente ng Lakas CMD ngayon. And I think ito, siya rin para dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the alyansa. Okay? According to the President's instructions, Lakas CMD will continue. According to the President's instructions. So basically, sinong pinatutukoyan dito? I think si President Bongbong Marcos, mga kababayan. So, according to the President's instructions, according to the instruction of PBBM, Lakas CMD will continue to advance Oplan Horus as a staunch ally to maintain the alliance's advantage post-midterm election. Okay? So, magpapatuloy din kanilang tulungan o suportahan, mga kababayan. So, ano bang details dito? Ito, how to attack. Okay? Basahin din natin, mga kababayan. Again, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi discuss natin ito, ha. Marami tayong pag-usapan punto dito. Anong mga implications dito patungkol sa grupo na ito, mga kababayan. Ito, how to attack. Okay? ICC arrest
plan. PNP, ito PEDA or PDEA ba to? Hindi ko lang alam. HRC, I think Human Rights Council, I think, no? Congress that work with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Then number 2, how to attack. Number 2, domestic investigation. Ano yung mga investigations? House, DOJ o House of Representatives, DOJ. So may investigation sa Quadcom, Committee on Good Government, and then pagkatapos nun, may recommendation, nag-investiga yung DOJ at NBI. Then COA, AMLAC, di ba kung na-remember ninyo, nung tinanong ni Congressman Acop, yung taga-AMLAC, patungkol dun sa binulgar ni Senator Trillanes na bank account, na fake bank account, at nabara sila kasi umamin yung AMLAC na hindi yun galing sa kanila. Anong sabi ni Congressman Acop? Paimbestigahan daw. Sinali dito ang AMLAC. Ongoing investigation on drug war and confidential funds. So ito, mga nangyayari ito ngayon mga kababayan ha. Number 3, launch impeachment. Ito, nangyari ito noong December. Kaya, kung napapansin ninyo, mula nung pinadala si PRRD, simula February 5, nag-i-insist sila sa Senate na ituloy na yung impeachment. Kaya ito, the House launched and passed the impeachment. Ito, tapos na. Complaint against Sara in the support of soft budget, the AX AKAP tupad. So basically, yung naintindihan natin dito, ginamit yung budget ng AX AKAP at tupad para ma-impeach si Sara. So basically, parang yun nga, sabi ko sa isang video, parang hinostage itong AX. Again, mga kababayan, ito yung na-interpretation ko ha. Parang hinostage yung mga budget para ma-impeach si Sara. So yun na nga, I think mayroon naman talagang mga congressman na nagsasabi na pumirma sila sa impeachment kasi para hindi mag-suffer yung kanilang distrito. Di ba? Meron mo na. Then weekend, the Dutch Alliance. Di ba? Kung napapansin ninyo, maraming ito, lumabas na rin ito. Ito, the action plan against Kibuloy, the OJC. And then ano pa? Meron pa iba yung mga kakampi ni PRRD dati na bumaliktad. I think maraming congressman dyan na yun na nga, mga nagpapa-endorso kay Sara and then eventually pumirma. Di ba? And then counter disinformation, fight back Duterte and KOJC by information campaign and drug war, smuggling, and private military. So ito yung detalye mga kababayan. So may detalye pa dito ha. Ito. Ano pa dito? Ito. May kasunod pa pala ito. It's ng mga Duterte. Pirmado ang dokumento. Oops. Mayroong hindi nakita. Ayan. Following strategies and moves. Ito na nga mga kababayan ha. Following strategies and moves. Speed up impeachment on Senate using FLR to win Senate votes through speeches. Sinong FLR mga kababayan? Comment nga kayo dyan, di ko kilala si FLR. FLR! I think, for later release kaya ito? Ito kaya yung for later release. Ito yung budget mga kababayan. Using FLR to win Senate votes through speeches. Senate votes. Number 2, ito mga strategies nila. Pull down booming ratings of Dutch candidates due to Duterte's arrest. PNP.
ano yung itong PEDA? Hindi ko alam itong PEDA talaga mga kababayan. Kung HRC Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for BG Bongo and De La Rosa. Oh, ito pa. Number 3. Carry forward domestic investigation. Carry forward domestic investigation. Ano to? The House, DOJ. Oh, patuloy pa rin, oh. Disqualify key candidates. File drug and murder cases against Duterte, Pulong, Bongo, and De La Rosa in local courts. And disqualify them. Ito ni House Majority Leader Manix Dalipe na executive Taga lang, nasa na? Putol tuloy. Oh, ito. Oh, na-click. Sorry. Na-click mga kababayan. Kamali ng click. Excited, sobrang excited. Sorry. Ito. Nasa na tayo? Disqualify key candidates. Ito nga, gusto ni disqualify Pulong, Bongo, De La Rosa. Counter disinformation, shutdown Dutch fake accounts. At ito, panghuli, freeze Dutch assets. Di ba mga kababayan? At ito nga, sinabi dito, may pirma ni Manix Dalipe ng Executive Vice President ng Lakas CMD. Vice President D ng Lakas CMD. Sinong Tinawag pumirma? itong Ito. Lakas CMD. Tinawag itong oplan panggigipit ni Attorney Leader Manix Dalipe na Executive Vice President. Manix Dalipe yung pumirma. Ito yung detalye mga kababayan ha. Ito pag-usapan natin. Again, number 1. Kasi merong video, patuloy pa pala muna natin dito. Ito, anong explanation dito ni kanya ng campaign manager ng Alyansa. Walang imik Dito dito. si Alyansa Campaign Manager Representative Tubi Chanco pero wala itong naging tugon. Walang naging tugon mga kababayan, hindi nagsasalita. Sa mga dumalo noong pagtitipon Ito. ng Lakas CMD sa Malacanang, ang opisyal ng partido na si Bataan Representative Geraldine Roman. I don't think it's real because I was there. I'm part of the execom. I didn't see any document. Merong distribute yung mga statistics per region as indicating how our candidates are faring so that we could possibly apply a targeted approach na tutulungan natin those who seem to be lagging behind. But that's the only document that I saw that was being circulated iba't ibang region. Git pa ng kongresista, ibang issue ang impeachment at hindi na pag-usapan ng kanilang partido. Dagdag pa niya, it's counterintuitive, if there was such a political strategy, I wouldn't even put it down on paper. Born yesterday, hindi naman ganun. Yung mga ganyang usapan, if it were true, would be just discussed ever so subtly and ever so quietly, pero walang paper talaga. Fake. Pero magdi-discuss kayo. Yan naman yung mas madaling palusot ngayon mga kababayan, yung fake news. Ito pag-usapan natin mga kababayan. Teka lang muna, papakita muna natin ito. Bakit nawala? Ayan. Pakita natin yung eto. Ayan, para makita para mabasa ninyo habang nagdi-discuss tayo dito. Okay? So ito number 1 mga kababayan. Pag-usapan natin ha. And again. Yun nga tanong natin, alyansa ni PBBM at Romualdez nanganganib na nga ba? Magkawatak-watak na nga ba? Sino kaya ang traidor dito mga kababayan? Okay? So ito. The letter mga kababayan, sinabi ni Congressman Geraldine Roman na wala daw siyang natanggap. Of course, it does not follow na kung wala kang natanggap, it does not follow na hindi yan nag-i-exist. Diba? Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo. Okay? So, sa tingin ko mga kababayan, itong letter na ito, confidential or highly confidential ito, most likely sa tingin ko nasa 3 o 5 tao lang ang merong alam na nag-i-exist ito. Iyan yung tingin ko. Sino kaya? Okay? So, posible ang nakikita ko, ang may alam nito, of course si PBBM, si Martin Romualdez,
at itong si Manix Dalipi kasi siya ang pumirma, di ba? Kalain mo po, pipirma ka at hindi mo alam kung ano yan. Di ba? So, yan yung tatlong tao na nakikita natin. Pwede rin, meron pang dalawa. So, possibly 3 to 5 ito. Okay? So, sino pa? Possible si Liza Marcos kasi asawa ni PBBM. At the same time, itong si campaign manager na si Toby Chanco. So most likely sa tingin ko 5 tao ang meron lang nakakaalam nito mga kababayan. At kung titignan ninyo, inilabas ito nung Tuesday kung saan may gathering sila. 'Di ba? Inilabas. Bakit kaya nung Tuesday? At may gathering. Kasi ito sa tingin ko mautak din yung taong naglabas nito kasi tiniming niya na maraming tao para hindi agad-agad mapinpoint kung sino yung source ng dokumento na ito mga kababayan. Sa tingin ko merong dyan. May traidor na nakapasok sa kanila mga kababayan. Okay? At ngayon tinanong yung campaign manager ni si Toby Chanco, anong sagot? Of course wala. Walang imik, 'di ba? Yan naman talaga yung nakasanayan nila. Pag may issue, hindi lang nagsasalita para hindi na ma-interview. Okay? Kasi pag nag-i-interview, lalabas dyan yung mga katotohanan. Di ba? Yan lang naman yung mga nila. At ito mga kababayan, sa 5 taong posibleng merong alam dyan. Again, ito mga analysis lang natin ito mga kababayan. Again, sino nga yung mga 5 taong posibleng 5 taong may alam sa letter na ito. Again, si Congressman Geraldine Roman, official siya ng Lakas CMD. At sinabi niyang wala siyang natanggap. So again, sabi ko nga, highly confidential ito. Kahit officers, hindi lahat ng officers nakakita nito or may hawak nito. Of course, kahit ako nagagawa, yung the most trusted lang talaga. And most likely, itong 5 taong to na in-identify natin na may posibleng alam no PBBM, Martin Romualdez, Manix Dalipi, yung pumirma. Alam lang. And then, expect din natin si Liza Marcos, alam ito. And then, posible ding alam natin na alam ng campaign manager nila. Okay? So, sa 5 yan, mga kababayan, meron kayang traidor sa kanila? Sa 5 yan, sa tingin nyo, kung merong traidor sa kanilang 5, kung merong traidor, sino kaya? I-comment nyo dyan kung may naisip kayo kung sa 5 yan may naisip kayong traidor. Okay? Bakit kaya nag-traidor? Ito yung mga posibleng rason na nakikita natin dito mga kababayan. Number 1, bakit nag-traidor? Posible nababahala sa political career. Posible. So sa 5 yan, sino ang nanganganib yung political career? Si PBBM? I don't think so mga kababayan kasi presidente na yan. Most likely hindi na yan tatakbo. Last position na niya yan. Liza Marcos hindi naman politiko. Politika dahil pala. Manix Dalipi kaya? Posible. Toby Chanco? Posible rin. Martin Romualdez kaya? Presidente ng Lakas CMD o traidorin mo yung partido mo. So, medyo unlikely. So, sa dito, mukhang merong 2 lang mga kababayan yung nakikita nating posible Pero hindi natin talaga sigurado. Okay? At ito, bakit nag-traidor? Bakit nag-traidor? Kung nag-traidor talaga okay? Gusto na kayang bumaliktad at tumawid doon sa kabilang kampo, sa kampo ni Sara Duterte, matapos lumabas ang Pulse Asia Survey mga kababayan. Ano kaya ang rason? It could be political reasons, pwede rin.
may natitira pang konsensya mga kababayan, pwede rin. Di ba? Mag-comment kayo kung ano ito. Ito mga palaisipan ito mga kababayan. Naku, kung may natitira pang konsensya dyan, posible. Di ba? O sa 5 yan, kung may natitira pa, posible magiging rason dyan. Or, pwede rin mga kababayan, possible reasons na nag-traitor, pwede rin na nangangailangan ng pondo or nangangailangan ng pera. Para saan kaya? Kasi, itong klaseng impormasyon na ito mga kababayan, hindi ito lalabas ng kung basta-basta lang. Most likely may presyo ito. Kasi ako kung may hawak ako nito, hindi ko ito pamimigay ng libre. Oh. Napaka-importante nito. Napakaraming detalye mga kababayan. Yet pamimigay mo lang ng libre, manganganib yung buhay mo. 'Di ba? So most likely may kapalit ito. So 'di ba nakikita nyo na no? So most likely again, sa grupo na 'yan, sino kaya, bakit, ano ang kapalit? So yan yung mga katanungan natin. Or ito rin, pwede rin ito mga kababayan, kung hindi man sa kanilang 5 galing yang dokumento na yan. Posible merong isa sa kanilang mga tauhan ng 5 na yan na nakakaalam patungkol sa dokumento na yan mga kababayan. Posible. Kasi may mga staff naman yan. Okay? So, hindi lang natin alam, baka may nagkalkal. Baka may nagkalkal at inilabas. Ito. Okay? So, ano kayang mga posibleng rason? It could be number 1, silently kakampi kay Sara or sa mga Duterte mga kababayan. Kaya nga sabi natin, may traitor, may spy pala nakapasok sa kanila mga kababayan. Posible. Okay? It could be mga kababayan, yung isa sa mga staff nila sawa na sa kanilang pinagagawa or nakukonsensya na rin sa kanilang pinagagawa. Kasi kahit ako, staff, pinaswelduhan mo ako, yet alam kong hindi maganda yung ginagawa ninyo. Of course, may natitira pang konsensya sa akin, magsasalita ako. Gagawa ko ng paraan na kung saan mapigil kayo. And expect natin na isa sa kanilang mga tao may ganyan pang nararamdaman sa kanilang konsensya. Okay? At eto, pwede rin, kagaya ng sinabi natin kanina, posible, again, yun nga, kung hindi galing sa kanilang 5, posibleng galing sa kanilang staff, most likely, nangangailangan din yan ng funds or pondo or pera. Kaya, nagbenta na ng impormasyon, mga kababayan. Ayan, mga possibility lang ito, mga kababayan. Okay? So, sino kaya sa kanilang mga staff yung nangangailangan ng pera kaya nagbenta ng ito mga possibilities ito ha. Kumampi kay Sara, nakukonsensya, at nangangailangan ng pera. Pwedeng lahat dyan. Pwedeng isa lang din. 'Di ba? Ito. Ano kayang mga posibleng mangyayari sa alyansa? Alyansa ni PBBM mga kababayan. Ito, kasi ang hirap i-counter nito compare doon sa mga pangalan na ginamit na pinapalabas nila na ginamit ni Vice President sa kanyang confidential funds. Kasi may ito, bakit mahirap? Okay, bakit mahirap? Kasi pinangalanan ito ng midterm election strategy. 'Di ba? So most likely na nakikita natin na it could be last year or it could be later than 2023 or at the end of 2023 itong na pinagplanuhan.
or pinaghahandaan para sa May 2025 elections. 'Di ba? At ito mga kababayan, karamihan dyan sa mga nakalista dyan sa how to attack, at ito mga strategies, yan po ay nangyayari na ngayon. At yung iba ay pauumpisa pa lang. Katulad ng pababagsak nila kay Bongo at Bato de la Rosa. Katulad ng plano nilang pag-file ng cases sa mga local courts. Di ba? I think wala pa namang naumpisahan. Wala pa namang mga na-file pa. Pero kay PRRD, yung na-file na ay yung kay yung inciting to sedition yata, yung kay General Torre. Nako, ang layo naman pala, kaya pinilit lang. Well, anyway, 'di ba? At ito mga kababayan, may pirma ni Manix Dalipi, Executive Vice Chair or Vice President. 'Di ba? May pirma. So ang hirap nito. Okay? At ito, anong mga implications nito mga kababayan? Malapit na tayong matapos. Tapusin na natin ng maaga. Stay tuned kayo kasi importante ito. Number 1, implications. Masisira dito si PBBM at Martin Romualdez at ang buong alyansa mga kababayan. Kaya nga yan yung tanong natin. Bakit? Ito ay klarong politika. Yung pag-aresto kay PRRD, pagdala sa dahig, na hindi masagot-sagot doon sa Senate hearing mga kababayan, ito yung mag-fill in, ito yung sasagot. Na talaga, parte ito ng midterm election strategies nila. Kaya nga wala tayong makuhang kasagutan doon sa Senate hearing galing sa mga representative ng executive. Kasi dahil dito. 'Di ba? Ngayon, sino masisira? Si PRRD? Nandun sa dahig. Para nail in a coffin ito nga, ika nga mga kababayan. Kasi nasa isipan na ng mga tao, kasi inamin ni Rimulya, siya ang nagbigay ng basbas doon sa pagdala sa dahig ni PRRD. At ito na nga, yung letter na ito. Ika nga coffin of the nail. Nail of the coffin pala. Baliktad, sorry. At ito, words from the mastermind talaga mga kababayan. Kasi bakit? Ito, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. According to the president. Nasa na yun? Nawala. Ayan. According to the president's instructions. At dito, as the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So, anong ibig sabihin yan? Galing sa leader. Sinong leader? Martin Romualdez at yung according to the president's instruction, the PBBM. And then ito, nagko-confirm ito sa lahat ng nangyayari ngayon. Pagdala kay PRRD sa dahig, mga hearings sa Senate, sa Congress, sa pag-atake na tinatawag nilang disinformation, ng tinatawag nilang fake news, ng lahat na lang palusot fake news, pagbaba ng rating fake news, yung dahilan, at lahat binanatan sa tri-committee yung mga pro-Duterte vloggers. At the same time, magko-confirm din ito sa palagi nilang paninira dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Until now, paulit-ulit, wala nang ibang maibabato. Yung 125 million in 11 days at yung mga pangalan ng fake names ng mga confidential funds.
Kasi wala nang ibang mababato eh. Yun na lang. And then, kung titignan natin mga kababayan, oh, kung titignan natin ngayon, yung sa government, mahirap ba gumastos ng 125 million in 11 days? No. Nationwide yung bayaran yan mga kababayan. Nationwide yung project na yan. From Luzon to Mindanao. So anong project mo? 1 million lang for Luzon, Visayas, Mindanao? No? Kaya natural lang yung 125 million confidential funds. Eto mga kababayan. Second to the last, bago natin tapusin. Posible, hindi ko lang alam, hindi ako abogado, yet posibleng magagamit ito bilang ebidensya mga kababayan doon pabor kay PRRD. Kasi may ipalalabas dito na talaga ang pagdala kay PRRD, ang pagkidnap kay PRRD ay talagang politically motivated. Hindi nga nila dinaan sa tamang proseso. Di ba? So, ito na nga yung magko-confirm. Again, posible ito. Hindi ka, again, kung may nakapapanood dito na abogado, nag-aaral ng abogasya, mag-comment kayo dyan kung tama ako or mali. Kung magagamit ba ito or hindi. Ayan ha, mag-comment kayo dyan. Ito panghuli bago natin tapusin. Okay? Ito, dito tayo sa mga kandidato. Yung mga kandidato ng alyansa, mga kababayan, okay? Pag nalaman nila ito, which I think alam na nila, malaking posibilidad na babaliktad bago mag-May 2025 election. Ngayon, ilang araw na lang bago mag-May 2025 election. Di ba? Kasi itong letter na ito, mga kababayan, alam na ng taong bayan. Alam na natin yan. Di ba? At kung ngayon, kung walang matibay na rason or palusot yung alyansa patungkol dito, most likely, mababahala itong mga kandidato ng taga-alyansa at matatakot ito. Kasi, iisipin nila parang nandito sila sa grupo ng mga taong may masamang adhikain sa ibang tao. Halimbawa, against ng mga Duterte, mga kababayan. So kung ikaw, kandidato ka na bilang senador, nandun ka sa alyansa, at kung may natitira pa sa iyong konsensya, at ito nakikita mo yung mga kasamahan mo na nagsasabing magsisilbi kayo sa buong bayan, anyat nakikita mo na may ginagawang mga katarantaduhan na hindi nila ma-explain ng mabuti. Di ba? So paano ka pa sasama dyan? Di ba sasali yung pangalan mo sa kanilang mga pinagagawa? Halimbawa, katulad dito ni Ping Lacson. Ako talaga, believe ako dati kay Ping Lacson. Anyat ngayon, kasi nung pag-kidnap kay PRD, walang imik eh. At kumampi pa dito talaga sa alyansa, mga kababayan. And then ngayon, hindi nagsasalita. Ako so far hanggang ngayon, wala pang narinig kay Ping patungkol dito ha. So yun na nga, anong iisipin ng mga kandidato dito mga kababayan? Di ba? Sa ito pa lang na sitwasyon, mukhang mangangamba na sila. Di ba? Mangangamba na sila. Kahit hindi pa nila i-consider yung trust rating ni Vice President Sara Duterte na ang taas. Yet, sa dito pa lang. Di ba? Walang klarong explanation galing sa kanilang grupo. And yet, mag-comment kayo dyan mga kababayan. So yun na nga. Yun na nga. Kasi, yun yung mga detalye dito sa mga pinagtatanong mo natin mga kababayan. Kaya nga natanong natin dito nga, ito delikado itong alyansa, nanganganib ito ngayon. Okay? Yan yung mga possibility or mga nakikita nating mga possibilities na mga mangyayari dito mga kababayan. Okay?
So mag-comment kayo dyan kung anong opinion ninyo. Share tayo para exchange tayo ng mga ideas dito. And then paki-like and share ng videos po natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so hanggang dito na lang po muna tayo, and then maraming salamat sa lahat at kita-kita tayo sa susunod na video.